Ka-Express, Gilas Pilipinas confirmed isang malaking pagbabago sa frontline sina Kai Sotto at AJ Edo magkakasama muli sa senior squad para sa susunod na FIBA window. Isang reunion na nagbabalik tanaw sa original Twin Towers mula pa sa youth days nila na nakaambag sa taas ng Pilipinas sa global stage. Ang official call-ups at pool updates ay bahagi ng paghahanda ng SBP at coaching staff para sa mahigpit na serye laban sa New Zealand sa late February at Australia unang bahagi ng March. Ang February window ay bahagi ng FIBA Asia Qualifiers, World Cup windows kung saan haharapin ng Gilas ang malalakas na kalaban sa magkakasunod na schedule. New Zealand muna, kasunod ang Australia. Ang mga larong ito ay critical, hindi lang para sa standings, kundi para i-test ang frontline combinations at rotation depth na kakailanganin sa susunod na continental tournaments. Expectations are high dahil parehong may international experience at malalaking wingspan ang dalawa, isang kombinasyon na pwedeng magdomina sa paint at magbigay ng mismong mismatch problems sa opposing bigs. At ang player pool updates, si AJ Edo na dating kasama sa youth setup at nag-perform ng maayos sa World Cup exposures, ay official na idinagdag sa Gilas pool para sa window, isang strategic reinforcement sa interior presence at rim protection. Samantala si Kai na dumaan sa ACL injury at recovery protocols, inaasang magiging available na at nakatarget upang mag-lead sa rebounds at inside scoring kapag fully cleared. Ang kanyang pagsasama sa senior squad ay dagdag lakas sa Gilas. At ang strategic implications nito, ang tandem ni Kai at AJ ay nagbibigay ng dalawang malalim na dahilan para sa optimism, vertical rim deterrence at potential pick and roll or pop options kung may kakayahan silang mag-stretch o mag-move off ball. Pero may mga tanong din, rotation management, mobility kontra faster lineups ng New Zealand at Australia, at foul trouble exposure. Si coach team at ang coaching staff ngayon ang may malaking role sa pacing at matchup-specific schemes at ang pag-maximize ng spacing gamit ang perimeter shooters habang pinoprotektahan ang durability ng dalawang big men. At ang bottom line, ito ang moment na sinasabing magbabalik sa sentimental at tactical punch ng Gilas mula youth glory hanggang senior test. Kailangan ng bansa na panoorin at pag-usapan. Kaya nga bang i-convert ang original Twin Towers na ito, ang chemistry ng nostalgia into consistent wins laban sa New Zealand at Australia? Matapos ang ilang taon ng pag-aantay, setback, injuries, at magkahiwalay na landas sa international careers, ang Gilas ay papasok sa February window na may pinakamalaking storyline ngayong cycle. Ang pagbabalik ng original Twin Towers, Kai Sotto at AJ Edo sa isang Gilas senior squad. Para sa maraming Pinoy fans na sumusubaybay sa Batang Gilas era, ito ay hindi lang simpleng reunion, ito ay isang simbolo ng pagbabalik ng pangarap na once upon a time ay nagdala ng Pilipinas sa world stage. Noong Batang Gilas days, sina Kai at AJ ang literal na haligi ng youth program. Ang kanilang kombinasyon ng height, mobility at defensive instincts ang nag-angat sa Pilipinas papunta sa FIBA Under-17 at Under-19 World Cup, isang milestone na bihira para sa ating bansa. Sa maikling panahon na magkasama sila, nakita agad ng global scouts ang potential, isang 7'3 at 6'10 big man na parehong may skill, discipline at international exposure. Pero matapos ang youth tournaments, naghiwalay ang kanilang careers. Si Kai ay nagtuloy-tuloy sa professional path, Australia, Japan, NBA showcases, habang si AJ ay dumaan sa college career, injuries at international development bago lumipat sa professional scene. At dito naging realidad ang matagal na tanong ng mga fans, kailan ulit magkakasama sa Gilas ang dalawang ito? 4 years pareho silang nadamay sa injuries. Kung available si Kai, may major injuries si AJ. At kung healthy si AJ, may lower back or recovery issue naman si Kai. Kaya kahit na featured sila sa long-term plans ng Gilas, hindi sila nagkakasabay sa senior teams kahit isang beses. Hanggang ngayon, February 2026 window, ito ang first ever appearance nila together sa Gilas Seniors at swak na sa context ng dalawang pinakamalalakas na kalaban sa FIBA region, New Zealand at Australia. Ang dalawang bansang ito ang pinaka-physical, pinaka-structured, at may pinaka-consistent na frontcourts sa buong FIBA Asia-Oceania grouping.
Kung may perfect timing, para ibalik ang isang legit twin tower combination, eto na yon. Strategically, malaking tulong ang pagkakaroon ng dalawang natural rim protectors. Kai provides length, shot blocking, post scoring at weak side presence. Asia Edo provides elite timing, mobility at defensive coverage mula sa 4 hanggang 5 spot. Magkaiba ang kanilang strength pero complementary, kaya naging effective ang youth version nila noon. So ang tanong ngayon, gaano kabilis may babalik ang chemistry sa seniors level? Para kay Coach Tim, ang reunion ng Kai AJ Duo ay hindi lang nostalgia, this is a structural upgrade. Sa dami ng injuries, absences at rotation adjustments nitong nakaraang taon, kailangan ng Gilas ang size, length at discipline na kaya nilang ibigay. At ngayong parehong cleared at nasa pool, may pagkakataon ng Pilipinas na mag-field ng frontline na kayang sumabay sa malalaking lineups ng New Zealand at Australia. So ngayon, ang mga mata ng buong bansa ay nakafocus sa isang simple pero makapangyarihang tanong, maaari bang maibalik ang original Twin Towers, ang magic ng Batang Gilas, at iangat ang seniors team sa mas mataas na laban? Ang February window ay hindi normal na set of games para itong make or break phase na magdidikta ng momentum, standings at long-term direction ng Gilas. Sa mga nakarang windows, madalas nagkulang ang ating national team sa size, mobility at defensive stability sa ilalim. At kung may mga bansang hindi mo kayang harapin ng kulang ang frontline, yun ang New Zealand at Australia. Parehong mahaba, physical, mabilis, may solid system. Sa mga pagkakataong nauna, isang big man lang ang nagdadala ng paint defense natin at kitang-kitang pagod na pagod sa gitna ng laro dahil walang kapalit, nakaparehong presence, at ito mismo ang binabago ngayon sa pagpasok ni Kai at AJ. At laban sa New Zealand, malalaking problema ang offensive rebounding at pick and roll pressure na paulit-ulit nilang ginagamit para i-disrupt ang interior defense ng kalaban. Kung iisa lang ang rim protector, madaling ma-foul trouble at masisira ang defensive structure. Pero kung kayang hatiin ni Kai at AJ ang trabaho, magkakaroon ng dalawang defensive anchors na parang kayang harangan ang driving lanes at sabayan ang physicality ng tall blocks. Si Kai ang primary rim stopper at si AJ naman ang mobile defender na kayang humabol sa hand-off actions at perimeter flashes. Ito ang kakulangan ng Gilas noon at ngayon may sagot na. Sa kabilang banda, ang Australia ay isa sa pinakamalalim at pinaka-consistent sa frontcourt team sa rehiyon. Kahit wala silang NBA level rooster, sapat ang discipline at size nila para kontrolin ang paint. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.